pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto, walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag, nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882, July 7, 2025, Lunes, first day of the week. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana, maya-maya nandiyan si paring Jonathan De La Cruz. Kasama natin ang buong team ng DWIZ. Kasama natin. Happy birthday! Naku. Walang may birthday, ano? Wala tayong... Meron! Mamaya, pabatiin natin yan. Mapapanood ang Karambola sa aming news website. www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo. Facebook, YouTube. Huwag kalimutan. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882 Channel 23, Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA for the Box. Good morning. Magandang birthday ata ng may pabangos ba? Sardinas? Pabangos? Wala pa? Uy, ginutom ako bigla. Wala pa. Birthday ng ating best dress. News anchor. Hindi, si Happy birthday, Jelly Mendez. Ayun. Yan po yung ating reporter dyan sa House. Sa House of Congress. Si Jelly Mendez. Mahilig ba sa pansit to si Jelly? Bener? Hipahilig mahilig, na natin. Hindi, kailangan mahilig sa pansit. Kailangan mahilig, pare. Marami pong walang pasok, lalo na sa Northern Luzon. Oo. Nandoon yung bagyong si Bising. Yung bagyong kakaiba, palabas Pabalik-balik. at babalik. Ano ba yan? Ay, nako. Hindi alam ang gagawin. Natataranta?
Oo. Parang hindi naman. Wag Hindi naman, naman para wag naman. Senado. Parang mga enforcer na ino-override ang Ayun. traffic light. Ayan. Ayan, Mga ganyan. yan, Yung yan, maintindihan yan. anong problema sa buhay. So, marami pong nilikas na. Nasa 13,000 na raw. Okay? Kaya itong ating DSWD, ang gusto niya, mas mataas na budget daw for relief operations by 3 billion. Hindi ko lang alam kung kailan nila kukunin yun. For next year pa siguro yan. Hindi ayuda yan. Ha? Hindi, ayuda na rin. Relief eh. Oo, ayuda. Kapag push ahead, sabi nila, ewan ko kung kailan nila gusto yun. Basta nabasa ko lang, 13,000 po si Habagat. Bakit danas ang nito? Oo nga eh. Ang pangalan bakit ganun ng ang bagyo pangalan? ay Bising. Dito sa atin, ba? Hindi malaman ko ano ba talaga. Kasi sa outside the Philippines, PAR, danas siya. Danas o danas. Pero sa norte lang halos ang tama niyan, ano? Ang ulan. Oo, ang ulan. So, mga evacuation Ingat po po kayo dyan dyan. sa Northern Luzon. Yung mga gustong tumulong, doon kayo magpadala sa mga, siguro Red Cross. Oo. Okay. Floods, landslides. Nako, katakot-takot po. Okay. Mag-ingat. Ha? Mag-ingat. Yun na nga eh. Delikado, lalo sa norte pa man din yan. Taon-taon naman nangyayari yan eh. Bumabiyahe, yan ang inaalala ko eh. Aha. Marami pong saradong kalsada dyan sa Cordillera. Especially sa Mountain Province. Ilang road systems po, hindi lang isang karsada. Road systems, yan po ang sabi ng DPWH. Nag-collapse yung mga soil. Ayan. Akala ko ba may rock netting? Laki ng budget sa rock netting. netting. Ginastos natin sa rock netting, bari. Baliwala ata eh. Sa ano ba yung mga laging ginagastosan yan? Yung yung flood. Flood control, rock netting. Pero pagka dumating ang aberya, hindi rin tumatalab. So, na po, mahigit 13,000 na raw na pamilya nalikas. Ngayon, yung mamangka o maglayag, okay? Lalo na, pag ganyan. Sinasabi po ng Coast Guard ay daw po, all Coast Guard personnel kailangan naka-monitor ang inyong mga region. Okay? At ang paalala po, yung mga gustong mangisda, chicken daw mabuti ang inyong mga gamit. Okay? Ayos na ba yan? What do you mean mga gamit? Tools. Kailangan may dala kang tools eh. Yung akin, baka masiraan ka sa... Palalaot pa ba kayo? Pero kailangan mo, paano kayo kakain? Ano ititinda nyo? Yun ang buhay ng mangisda. 13,000 na po ha. Okay. At hindi pa ngayon yan. Hindi pa matatapos yan. Tag-ulan. Tag-ulan tayo ngayon. Ayan na. Iba-ibang lugar, makakaranas ng ganyan. Okay. So, ano pa ang pwede nating bigyang... ngayon daw pong araw na to, bababa ang presyo ng gaso. Yan. Today. Makakaasa daw kayo. Malaki-laki. 30 centavos per liter ang diesel. Naku po, yan na naman tayo. Meron daw lugar, 10 centavos, 30 centavos. Binaba nyo pa. Anto ko naman to mga oil companies na to. Ayan daw, adjustment na yan, base doon sa global crude oil. Pero ang lagi sinasabi kasi nila, dahilan nila, yung tension in the Middle East. Ayan go to, explanation yan lagi. Yung tensyonan doon. Ang kaso nga, bumaba na yung presyo ng langis. Medyo nagka-ceasefire nga at ayan, pag ganyan, humuhupa yung tensyon. Huhupa rin ang pagtaas. Pag tinignan nyo po, mag-check kayo ng mga website na nagmamonitor ng oil price. Yung presyo ngayon na nasa low 60s,
$60 per barrel low, no? Ibig sabihin below 65. Yan pong presyo na yan, di hamak na mababa kaysa doon sa presyo nung early this year, nung first quarter. Okay. Doon lamang masasabi mo na dapat ang presyo ng gasolina, ibig sabihin ng gasolina, gaso, kasama na po yung diesel doon. Totoo. Mas mababa di hamak kaysa nung first quarter. Di ba? Based on that alone, na ang presyo ngayon ay low 60s, di hamak na mababa doon ng first quarter. And yet, ang presyo po ng ating gaso, mahigit ₱7 hanggang ₱10. A little less than 10 pesos per liter. Ang increase, yun po ang hindi maintindihan ng mga kababayan natin. Dito sa mga laging sinasabi nila, political tension in the Middle East. Nako, kung yan ang dahilan ng lagi, dapat ang Department of Energy para sa akin, pare, makialam na. Oo. Kaya pala pare, itong kaibigan nating si Mon Samson ng Manila Bulletin, tapasugid natin, taga-subaybay, hindi na daw siya kakukotse, nagbisikleta kanina. Ayun, Punta magaling. sa coverage, pare, dala niya yung mga camera niya. Sana may baong kang kape, Mon. Gano'n na nga, kape-kape na lang, idol. Sabi, baka kamusta ka daw, Mon? Sabi ni Mon. Pero bisikleta. Kape-kape na lang at bisikleta. Ano pa magagawa natin? Year to date po, may git ₱10 ang in-increase ng gasolina. Ang diesel, almost 12 pesos. Kumbaga, kumpara nung ang presyo ng gaso, noong July of last year, ang gasolina mahigit ₱10. Okay, sige. Ang diesel almost 12. Okay. Compared to early this year, ang gasolina kasi bumaba Oo nga. Nung latter part of last year. Early this year, tumaas na naman yung oil price. Pero ang itinaas po ng ating gaso, mahigit 9 pesos per liter. Okay? Yun ang hindi maintindihan at ang ating Department of Energy. Ay, pinababayaan na ganyan. Imbis na i-regulate, regulatory. Pare. Ori paliwanag. Ipaliwanag. Pare, ako na nga siguro, pare, narito na Ikaw na magpaliwanag. Sige. Hindi mo, may I hazard a guess? Baka kasi yung operational costs, pare, yung kasalukuyang costs pa rin ng shipping, handling, plus yung kanilang swelduhan ng mga matataas na executive, ay hindi kagad-agad yan na-adjust. Kaya, pasensya na muna tayo. Ganon. Ganon siguro yan. Ganyan sa mga korporasyon, sa mga malalaking gadambuhalang. Ayun. Nung oras na tumaas yung langis, sa international market, taasan sila. Oo. Ang pagitan nga, isang araw lang. At may tranching naman. Ano tranche? Isang araw sabi ng DOE. Oo. Kung ganyan ang dahilan nila sa pagbaba, mahirap magbaba kasi meron pang mga gastusin. Kumbaga, meron pa pong sinat. Kumbaga sa may lagnat. Natapos na yung deliryo. Baka mabinat, meron pa sinat Kumbaga, yan ang dahilan nila. Pero noon nagtaas, agad-agad kayo nagtaas. Ibig sabihin, yung mga dala-dala nyo inventaryo noon, mababa pa presyo. Oo. Ayos, kita. Magaling. Magaling. Bawal malugi ang ang isang ganyang mga kumpanya. Ang problema po ngayon ng ating mga mag-aaral, pamasahe. Totoo. Sinasabi ko na sa yung mga, meron kasi tayong tinutulungan. Pare, yung baon nila talagang pamasahe lang. Yung pamasahe, ang bigat na. So kung makakatipid, makikisakay Yung mga estudyante, okay, hindi po... Meanwhile, hindi natin, ano ba yung may trigger dapat na magkakaroon ng subsidiya ang mga public utility vehicle? Hindi tayo umabot dun Hindi tayo umabot dun doon sa $80 per barrel. Okay. So hindi tinuloy. Bukas daw po magbababa ng 30 centimos. G's. May mga kumpanya, G's. Centimos per liter. Thank you naman. Galing nun. Okay. Well, pag sakay ka na ng tricycle kasi pagsama, huwag kang sasakay ng special. Ano kayo? Ang problema ngayon, maulan Maulan naman. Basa naman kayo. Kaya ang mga estudyante, imbes na mabasa,
sasakay ng tricycle. Imbes na dati naglalakad. Talaga mas magastos ang tag-ulan, tricycle pare. o yung electric BEB na nakikita ko. Oo. Pag tag-ulan, talaga na sumasakay ang mga kwan. So, meron pong fake news na kumakalat. Yung EV pala may trapal kahit papano na plastic. Ang tricycle wala. Oo. Wala talaga yung harap, gilid, likod, wala. Walang pag meron. Wala. Sa payong lang ang ano mo. Pero yung sa EV, merong trapal na nailaladlad sa gilid. Ayun. Hindi ba delikado yung EV? Delikado nga lang. Pare. Nung isang araw lang may nag-U-turn sa harap ko, buti nakabrake agad ako. Oo. Tapos nung napabusina ako, tumingin sa akin, babae pa, ang sama ng tingin sa akin. Masama. Sabi ko, tumingin ka naman bago ka mag-ano, pero wala, masama na tingin niya. Galit. Kanina lang, para nagkagirian Oo. Dalawang sasakyan. So, tumihigil kayo, nagbukas pa ng bintana. Isa, pinanonood ko Bumaba ka! Sabi nung nandun sa kabila. Bumaba ka. Yun, nandun sa isang kotse. Bumaba nga! 6-footer, hindi. Hindi bumaba. Pagbaba niya, biglang umandar yung Ginawa ka kuto-uto. Nauto ka, pare. Yan ang mahirap sa mga road rage. Mahirap. Masyado matapang. Tapang. O yan, bumaba siya. Di uto-uto ang dating niya. Biniri. Hindi raw po totoo. Nasabi ng Department of Education, yung mga fake news daw to, meron 1,000 allowance ang junior and senior high school students. Pag ikayo ay pumasa ilalim sa alcohol test, bibigyan daw kayo ng 1,000 monthly allowance. Hindi po totoo yan, sabi ng DED. Okay. Ayan po ay walang talagang fake news yan. Sobrang naman kasi yung mga nagkakalat ng ganyan Bakit ba ganyan ng social media ngayon? Ang dami fake news. So, ang kailangan po pakinggan nyo ay yun lamang Facebook page or website, official social media accounts at saka website ng DepEd. Meron po kasing nag-file etong hindi naman nagmamagaling siguro. Etong congressman ng Batangas, Leandro Lebiste. Ito si Solar Philippines. Solar to, si Mr. Solar. Solar Philippines. Nag-file ng bill, meron 1,000 allowance for students, food, transportation, and school supplies. Ayan. Ngayon, saan kukunin yung pera? Yeah, I was going to ask, nationwide yan So, saan kukunin ang pambigay? 300 billion lang naman Ngayon yung mga mambabatas, mambubutas natin, hindi ba na naisip yan na... Hindi nga Alam mo, sa Rotary Club namin, project proposal. Kasi gastos yun Siyempre, in any kahit corporation. Kasama sa proposal mo, yung funding source. Pero sa mga mambubutas, wala ba sa press release yan? Wala. Bahala kayo sa buhay niya. Dyaryo, kinakagat naman, wala man lang nagtanong, Sir, saan po kukunin yung budget niyan? Walang tanong na gano'n. So, dahil lamang doon, nagkaroon ng chismis. Ayan, nagkaroon ng fake news. Okay. Ayan. So, ang pinag-uusapan po ngayon ay ang higher education. Kaya mukhang i-review yung higher education. Pero... Ay, maraming suggestions din dyan. Pare na, marami. Marami. Bawasan daw yung taon sa college, bawasan yung Ang CHED po... enrollment na naman pare ng college. Enrollment na naman ngayon. Panahon ng enrollment. I think July ang simula ng klase. Okay. In-adjust natin Dapat nga, yung iba nga June. Okay. Pero marami pong lalo na yung mga state colleges, state universities. Yung mga city university, provincial university, yan po. Ngayon July, enrollment na naman. Kaya problemado na naman ang mga... Ang findings po, ang goal o ang mga, ang tawag nito, yung targets ng Commission on Higher Education? On Higher Education ay hindi po nila tinatamaan. Okay? Yan po ang sabi ng EDCOM. Nag-hearing noong... 1 linggo ata nung Thursday, okay?
yan daw pong mga target noong 1990s hanggang ngayon ay hindi pa na-achieve ng CHED. Ano ba yung mga target? Well, mainly po yung access college okay. ay bagay yung natututunan sa kolehiyo okay. ay bagay sa pangangailangan, ay bagay do sa mga skills or knowledge na kailangan nila pag nagtrabaho sila. Hindi daw po tumutugma pa yan hanggang ngayon. Okay? So, ewan ko kung saan mapupunta to si CHED. May bago ng head eh. Oo, hindi na si pambansa, bigote. Oo. So, ano mangyayari dyan? Di pa po natin alam. Okay? But, kasi akala ko talaga target ng CHED, yung access na marami makatuntong sa higher education kolehiyo. Pero sinasabi mo, ayos yan, nakatuntong nga kayo, pero pag graduate mo naman, hindi naman kayo makakuha ng trabahong dahil hindi bagay yung kinuha mo, yun natutunan kulang mo. pala, yung in-interview ka ng HR, alam mo, wala kang experience. Tingin ko kulang sa atin. Yung skills training eh. Ganon. Pag nasa college ka, puro theoretical yan eh. Hindi ba? Hindi ka mukha sa vocational skills. Hindi sa college ba? Yung academic track, hindi ba dapat skills din yun? How to solve problems. Di ba dapat ganun din? Halimbawa, statistician ka. Alam ka naman puro theories lang ng, by the way, congratulations sa aking pamangkin. Si Zoe Huertas Banal graduate ng magna cum laude ng statistics sa UP. Okay, ganyan. Kinuha niya applied statistics. Ibig sabihin, pwedeng gamitin sa business. Anong career track niyan, bro? Yung sa business. Okay. Kayo yung halimbawa marketing. Kailangan ng statistics. Alam mo paano mag-conduct ng survey using your statistics para malaman mo halimbawa ang level ng demand. Okay. Level ng kagustuhan do sa produkto nyo. Ganon. Kumbaga, hindi theoretical lang. Ang skill doon, ma-apply mo yung natutunan mo sa college doon sa trabaho mo. That's good. That's good to hear kung talagang totoo yan. Yun ang ibig sabihin ng EDCOM. Doon sa CHED. Halimbawa, ang nursing. Hindi naman pwede theory lang yung nursing. Dapat marunong kang halimbawa, lagay na IV. Ikaw ba nakaranas ka na dumugo ng dumugo? Ako nagulat ako. Ako na magayo akala ko lahat ng nurse, marunong? even doktor, marunong. Nalaman ko may mga bagong graduate. Kasi alam ganyan minsan yung misis ko, kailangan magpa-IV. Yung sinasabi. Nung tinanong niya yung ilang kakilala niyang bagong mga doktor, resident, ay, sorry tita, hindi kami nagkaganyan. IV lang yan. Pero I understand, mahirap, ikaw rin nagsabi, mahirap maghanap ng ugat, pare. Minsan, ilang beses na akong ganyan na IV, namamaga, hindi sakto, hindi na... Yun, yung ganon. Nagkaroon ng black and blue. Yung aray ko, ang sakit nun. Hindi, okay, mabalik tayo. So, yung sinasabi mo, yung CHED, ang mahal-mahal ng minamatrikula ng mga bata, kung hindi kayo sa State University... No, but isn't this natural, paring Conrad, na talagang by its very nature, ewan ko lang kung dito lang sa Pilipinas, sa academe, whether state or private, parang nasa sarili silang mundo, yung ivory tower, puro theoretical, puro academic. Everybody's concerned with getting sa exam grades, gano'n. Merong findings yung EDCOM. Okay, anong ang CHED ay yan, kumbaga regulatory. Yung mga schools of nursing, di ba maraming pinagsasarayan? Okay. Yun yung kanyang regulatory. Okay. Kasi wala naman natututunan yung mga estudyante nyo eh. Fly by night kayo na school, sinara. Walang natututunan. Okay, ang problema noon, yung mga magulang noon, gumasta ng gusto. Gumasta na. Sinong failure doon? Yung school o ang CHED? Kung ako tatanungin mo, pare, dapat umpisa pa lang na monitor nyo na yan. Di ba? CHED ang may failure noon. Bakit?
All the while, hindi pala qualified sa school na yan. Kasi may data tayo na meron, hindi nakakakuha ng trabaho. Tumatakbo yung school na yan. Nakakakuha ng trabaho na walang kakoneksyon sa kanyang pinag-aralan. Tumatanggap ng estudyante. Gumagastos yung mga magulang, nangutang pa siguro. Hindi ba? Nagbenta pa ng, ano yung Vener? Kung ano yung binebenta. Para makaaral yung anak. Kalabaw. Pagkatapos wala pala natutunan, hindi makakahanap ng trabaho. Kalabaw. Dahil yung palang eskwelahan na pinasukan niya, ay palpak. Pero a quick question. Huli na, nung pinasara ng CHED. A quick question. Napansin ko sa mga probinsya, meron dun sa amin, napansin ko ang daming eskwela, state university ng yung fire, yung sa bumbero, fire, tsaka criminology. Aha. Lahat ba yan ay makakakuha ng trabaho doon sa... mataas fire station, mga bumbero. Mataas ang demand for police. At saka bumbero. Kaya okay sila. Tsaka security guard. Hindi talaga ang dami doon sa... Nung nagbiyahe ako ng Bicol, halos lahat ng probinsya meron, state university. Tapos yun, pare-pareho uniforme nila. Ang problema daw ng CHED, ang kanila reklamo noong nag-EDCOM meeting, ay kulang sila sa tao. Sandali, CHED? Kulang sila kasi kailangan nilang... Taga-monitor, ng hindi mo pwedeng computerized yan. Kasi malalaman mo naman no? Para kang labor niyan tinitingnan mo kung nagma-match. Hindi nga, kung lahat ng government agencies ang sasabihin, kulang kami sa tao wala mangyayari sa atin. Lahat sila sasabihin yan, bro. Kaya nga may kulang kayo sa tao. Di ilagay niyo yung mga ibang tao dyan. Ano priority? Yun ang sinasabi natin. Priority nyo ba yung mga taong yan nakatambay lang dyan at nandyan sa mesa nila, walang ginagawa? Yan ba priority? Yung nagsasa statistics, hindi ba napupunta yan sa Resorts World o sa Okada yung tawag dito. You game you gaming the casino. Yung pamangkin ko. Hindi, nag-aral sa University of Melbourne to Pinaaral ng UP sa University of Melbourne tapos bumalik siya rito, nag-graduate na. Zoe, ang galing mo. Kanino ba nagmana to? Zoe, mana sa uncle. Kanino pa? Zoe, congratulations So, ano po ba ang kailangan daw gawin? Kailangan, kung yung higher education institution, minomonitor niya yung pangangailangan doon sa region. Di ba? Nung mga negosyante. Para hindi na umaalis. Meron na kasi ngayon, si Governor Bene Bardone. Meron silang state colleges doon and universities. Yung mga estudyante raw, ayaw na umalis. Bakit? Doon na sila kasi yung mga iba nag-attempt, nagtrabaho dito, wala rin nangyayari. Kasi napakataas ng cost of living at wala na sila naiipon, wala sila napapadala doon sa mga magulang nila, doon sa probinsya. Kaya ang ginawa nila, umuwi ulit sila doon. At doon sila nag-i-establish ng panibagong karir. So, that should be encouraging to the companies to get out at doon na sa countryside. Kasi meron na mga state colleges and universities doon. Doon na kayo magtayo ng gano'n, malapit na kayo sa halimbawa, yung IT sector na yan, it's always dependent on educational institution. Hindi ba? Yan Silicon Valley, bakit naging sentro ng IT? Kasi it's because of the many universities. Ganun po yun. Doon sila nagtayo. Oo. So, kung saan ang pangangailangan ng industriya, doon kayo, sa industriya, doon kayo pumunta. So, yan pong EDCOM na yan, this month, i-evaluate naman ang test na rin, at saka ang DepEd. Kumbaga, tapos na yung yung CHED. At ang nangyari, bagsak ang CHED. Ni pasang awa, hindi umabot. Hindi pasang awa. Bagsak. 8:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Maya-maya, nandyan na yan. Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Ay, bare, babatiin ko lang, may taga-subaybay nating masugi din. Si Police, retired na, Police Superintendent Benjamin Custodio dyan sa Naga City. Hi, Ben. Hi, Ben. Kamusta dyan? Ulihin nyo yung mga
Aktibo yan si Ben Paris. Okay naman sila daw sa Nagat sa Legazpi. Simula po ngayong school year na to, ang sabi ng DepEd, malapit na rin yung review nila by EDCOM 2. Okay. Tapos na yung CHED Sabi ko nga sa inyo, hindi pasang-awa Bagsak. Ang susunod na i-review itong DepEd at saka itong TESDA. TESDA. Bakit yung sana yung sports PSC dapat i-review rin? Aling sports PSC? Philippine Sports Commission. Teka, kauupo pa lang naman ang bago nilang dyan. Kahit na. Kasama sa education yan Hindi ba? Kasama education. Bakit ang review nandun lamang sa CHED, TESDA at saka DepEd? Sa akin, sports, malaking kinalaman po niyan sa education. Anyway, ang bagong patakaran ng DepEd, hindi na po mother tongue ang K-3. Okay. Kinder, grade 1, grade 2, grade 3. Okay. Dati kasi mother tongue. Ang ibig sabihin ng mother tongue, kung kayo po ay Ilocano speaking, doon sa kinder hanggang grade 3, Ilocano ang turo. Okay? Okay. Yan ang naging patakaran. Sabi po ng DepEd, abandon na yan. Yung DepEd Order Number 20, doon sa mga pilosopo at nagtatanong, yan, binigay namin yung number. Ang medium of instruction po na ngayon ay English or Filipino. Yan ang sabi ni DepEd Secretary Sani Angara. Okay. Starting this school year po yan. Okay? Doon sa mga bingi at pipi, yung pati yung kanilang medium of instruction na sign language ay Filipino and English din, Winer. Hindi na hindi na kung Bicol, kung Cebuano, kung Ilonggo, hindi ganon. Yan po ang finding ng DepEd. Kailangan daw matuto ng English and Filipino na agad. Okay. Hindi ko alam bakit tayo nag-switch dyan na ngayon, na dati kasi mother tongue. Filipino. Kasi ang problema naman really sa akin, ang ganang akin, it's not really the language that you use, kung hindi yung literacy, yung pagkakaintindi mo sa how to yung pag-iintindi. Hindi, mas madali daw umintindi. Kapag? Kung ang medium of instruction, kung ay yung kinalakihan. Sarili mong wika, yung kaya nga. Ganun sa ibang bansa. Kung Cebuano ka, Cebuano yung... Ang yan po ginawa yan mga 16 years ago. Panahon ni GMA. Nag-switch tayo dyan sa mother tongue. May review sigurong ginawa to si Angara at ang nakita niya, may obstacle sa number 1, materials, teaching materials. Okay. That one is maaari yan, pare. Kulang sa materialis na para gamitin mo. Kung Cebuano nga, hindi naman puro pang-English na nakalagay natin dito o ibang wika, ibang dialekto, di ba? May hirapan. Okay, that's one. Ano pa yung isa? Uniform implementation ng policies at ng curriculum. Marami po naging problema daw to, yung ganito. Okay, sa yung EDCOM study ng 2024, ang nakita nila, hindi raw po pantay-pantay ang nagiging levels ng kaalaman ng mga estudyante. At yan dahil sa mother tongue policy. Well, dahil siguro sinasabi hindi uniform ang kalidad ng pagtuturo. Yun na nga yun sinasabi ang problema. Natin. So, yung implementasyon ay talaga maapektuhan yung literacy nga niyan, yung pagkakaintindi ng estudyante sa meron daw mga gains. Okay? Pero marami ring limitation. Yun ang finding. Okay? Ang unang-una dyan, halimbawa ako, Tagalog. Lumipat kami sa Cebu. Di ba?
Grade 1 ako. Oo. So, ang instruction sa akin, Tagalog ako ha. Oo, ituro yan sa Cebuano. Ang instruction, Cebuano. Patay ako doon. Yan, kuha ko yung problema niya pag ganyan. Oo. Good morning. Good morning, Ito, sir. Good morning. Ang advocacy nito, education. Yes. Wala na raw yung mother tongue from kinder to grade 3. Bakit? Sino tanggal yan? Si Sani Angara. Bakit daw? What is the point? May mga maraming problema Number one, the materials, hindi ko sabi mo yung hardware, yung gagamitin. Why should that be a problem? That's a number Ang dami nilang pera. Hindi, ang sinasabi niya, number two, yung materials. Kaya nga. May limitation sa materials. Pagkatapos, They could have done that lahat daw ng classrooms all over the country, multilingual. True. Multilingual. Oo nga, pero wala namang problema yun. They can still do that. Ang importante lang, kasi preservation of the mother tongue, importante yun. Kasi, at saka yung pag-iintindi ng tao, ng bata, mas na, Kaya kasi nga sa bahay. mother tongue. Kaya nga kasi sa bahay, sa laruan, sa etc. Exposure Community. sa pananalitan Ang pananalitan nila, ganun eh. Unless, you're looking at some other things. Kasi yung English naman, it comes as a matter of course. Yung Filipino, which is Tagalog based, it comes as a matter of course. At magiging proficient ka. Proficient ka. Kasi yung mura pa yung isip, kinder hanggang grade 3. Yes. English. Kami English na pare. Grade 1. Wala namang problema yun. Pero yung si with Judy and sino ba yun si Judy and yung libro natin Punch and Judy. hindi Judy and ano yun, pare? Kanta yun, pare. Cascade. sa Amerika kasi Dick and Jane Dick and Jane. Dito sa atin yung Pepe and Pilar. Hindi sa Tagalog. Meron kasi kaming subject na Pilipino, si Pepe and Pilar, yung aming pinag-aaralan. Yung sa subject namin na English, si Judy nakalimutan mo na kung sino. Spot, ang aso. Yung aso si Spot. Ay, yung sa Tagalog, si Bantay. Bantay. Sa atin Doon si amin sa Bantay. Spot. Ayan. Alam mo, Sa dalawang language namin. Nung nag-first year high school, meron na akong Latin, meron na akong Spanish. Okay. alam mo, yung mother tongue kasi, para lang magkaintindihan. It's not just about yung paggamit ng pero yung maintindihan ka. Nagkakaintindihan, yung comprehension. Doon tayo nagkakaroon ng problema. Literacy nga comprehension. Literacy, functional Kaya literacy. Kaya nga bumabagsak tayo sa mga PISA surveys. Kasi nga, yung pag-uusap, pagdating, halimbawa, sanay ka, from ages 1 to 2, etc., 3, bahay ka lang, hindi ka naman nasa kindergarten. Ilan ba naman ang nakakaano sa kindergarten? Ilan ba yun? So, may problema na naman tayo ngayon, transition period. Ito na naman, para bumalik tayo. Well, kasi, bakit pa bago-bago, Jonathan? Ha? Bakit pa bago-bago? Kasi nagre-review yung DepEdCom yung EDCOM. Nagre-review po. Oo. Ina-adjust nila. Okay. Lahat po private school, public school, anumang school, homeschool. Okay. Yan po ang policy ng DepEd. Kumbaga, lahat dapat sumunod. Babantayan daw yung implementation niyan ng DepEd. In the meantime, ganito. Ano? Gumawa muna sila ng assess. Did they come out with anything already? Meron, papira-pira sa mga ginagawa nilang assessment K-12 ganito. Pira-piraso? Hindi nga nila naibigay sa atin kung bakit naging failure yung K-12. Bakit? Wala pa. Wala nga Wala pa. Bago kayo maggawa ulit mainipang ka Hindi. Kaya failure daw dahil yung graduates ng K-12 hindi nagmamatch yung sa pangangailangan ng job ng vocational. Yung vocational. Yung vocational aspect. Yung vocational. Pero yung academic track. Hindi nasagot pa yun. Wala pa yun. Kagaya niyan. Ano ang basic na gustong gawin natin sana sa K-12? Di ba magkaroon sila ng choices? Choices in life. Okay, choices in life. Kaya mayroong four tracks mayroong pang technical, preparation, arts, preparation yun O ano nangyari doon? X number of students, ganito nangyari. X number of in this school year, ganito yan. Hindi, wala pa tayong nakikita ang gano'n. And yet, they're coming out with prescriptions all over again for the next so many years. Aha.
Paano yan? Paano yan? Sinasabi nila matching. What kind of matching were they talking about? Di ba? EDCOM nga eh. Ganyan nga. I-discuss ng EDCOM yung Wala pa tayo. Hindi, yung EDCOM went Unched. deeper. Binagsak eh. Bagsak. Kaya mababa yung Why? literacy, Why? yung comprehension dahil nga sa pagtuturo. So ayusin natin yan. Yun ang sinasabi nila. Yung comprehension mababa dahil hindi sila hindi nila yung problema naintindihan yung kanilang subject matter dahil maling lingwaheng ginagamit. Yun lang ba yun? Yun lang ba yun? Anong preparation natin? Yun ang sinabi. Nung umpisa, ito yung sinasabi ng EDCO. Kasi DEX yan originally. Ano yan? DEX dati DEX, yan. Lahat Department yan, of Education, Culture and Sports. Department of Education, Culture and Sports. Lahat nando doon. Ay bakit tayo walang doon? Ano ang naging issue natin doon? Magagaling naman tayo. Tayo yung produkto ng DEX na system. Nauso ang decentralization paghiwalay ang tapos ngayon, hindi nag-uusap itong mga 5 Yan ang mahirap sa decentralization. That is the problem. Basic tech test. Alam mo, kasi kaya hindi sila nag-uusap, Jonathan. Isa lang paliwanag. Hindi mother tongue. Hindi. Ganon. Kailangan mother tongue. Ayan. May mga nagsasabi dito, kailangan kung science at mathematics, English dahil globalized. Alam mo, hindi totoo yan. Hindi totoo Ako yan. sa pagbibiyahe ko, sa Thailand, meron silang yung yung Siam Cement, may university ng sarili. Walang marunong mag-English doon. Pero lintik yung mga developments na i-invento nila. Ang gaganda. The best example of that is China. China. Napakagagaling ng kanilang engineers at scientists. Hindi marunong mag-English, Ang manual ba nila doon, English? Hindi naman. Kailangan nga yung mga gustong umintindi nung ginagawa ng Chinese na advance, itatranslate nila yung Chinese na manual na yan into English. Paano yan? Paano yan? So, hindi po totoo raw na may alcoholic test sa junior and senior high school. Fake news yan. Fake news yan. Okay. Lahat pag nagpa-test kayo, may 1,000, inuulit ko yan. Kasi baka umaasa itong mga estudyante, nakakaawa naman. But, meron pa po isang issue, dyan sa Manila, kasi nagkaroon ng curfew. Nag-ordinance ulit. Yung mga minor de edad na dapat maagang matulog dahil may pasok na, ay nasa lansangan pa po. Kaya problema yan. Nagkaroon ng curfew. So, yun daw pong Manila Police District at saka yung DSWD ng syudad. Kanilang sinalba ang may 100 na minors. Anong ginawa po? Pinick up, yun ang ibig sabihin ng rescue. Pinick up itong mga to for violation of the curfew. Ano yan may city ordinance na ba siya? Oo. Basta kay Iskuto Executive Order 2, imposing protection, hours ang tawag nila dyan. Hindi ordinance. Hindi. Executive order lang. Hindi, pero they're following certain Pero guidelines. kayo ba gusto niyo yun? Minors? Uuwi kayo. 10 to 4. Meron nakikitang mga bata sa kalye. Tumatambay. Pero nagpa-practice sila nung sayaw nung... Iba yun. Iba ba yun? Iba yun. Bakit? Bakit sa kalye? Wala bang private? Wala Hindi sila. sa barangay hall o Pero sa... yan, organized. There is There's a an limit. organized activity. That's an organized activity, and then at 10 o'clock, umuwi na kayo. 10 to 4 po ang curfew dyan sa Manila at may na-pick up Pero na ito, umiinom at taga-aaway, tapos illegal Kaya nang substance hindi abuse, maganda. petty crimes. Pero minor, ibig sabihin ba niya out of school yung mga yan? Kasi parin Jonathan, ang taas ng ating out of school level. Ang taas ng ating dropout rate. Pataas ng pataas. Grade 6 pa lang, hindi na nakakatapos ng grade 6 elementary. Nagda-drop out na. Okay? High school, mataas ang dropout. Senior high, lahat po yan, matataas ang dropout. Okay. Milyunan. Hindi ako siguro hindi ko lang napapansin, maaga ako matulog Hindi ko siguro nakikita. But, Hindi, baka nga yung curfew effective
Baka nga, oo. Mga taga-subaybay natin, kayo, anong tingin nyo? Alam mo kasi, pag ikaw, estudyante, may nakita ka nakatambay, maiinganyo ka tumambay din eh. Kasama ka. Ayun. Baka sa akin, ha? Baka sakali makatulong. Okay. Yung minor de edad lang naman na may curfew, yung mga matatanda na, wala namang curfew eh. Wala. Ako pagkatating pero itong aking alas 10 bagsak na mata ko. Ang aking pansin dyan, ganito, bakit responsibilidad ngayon ng gobyerno na disiplinahin itong mga... Ayun! Asan na yung mga magulang nito? Nagkatrabaho po kami, sir. Saan? Night shift. Baka, night shift. Talaga ba? Uban, oo. Oo, nandun sila, nagbibingo plus sa looban. Hindi. Wala yun. Yung bingo plus, hindi nila kaya yun. Baka nagsasakla. Yung barangay naman, yung di ba barangay usually... Hindi, barangay nag-implement yan. Nag-implement yan, barangay. Ngayon ito, pulis eh. Hindi, sabi mo pulis eh. Hindi, kasama barangay, siyempre. Kasama ang barangay. Ano yan eh. Pero yung mga barangay, kapitbahay nito mga to eh. Yun ang problema. Di ba? Papakiusapan lang yan boss. Pero dinala rin sa at pinaschooling. Binigyan ng lecture. Yung may gitsandaan na bata. Nakitaan. Ha? Nakitaan. Oo. Okay. Sabi po ng Malacanang, President Claire, hindi pala, Yusek Claire Castro. Yusek na pala siya. Dati press officer. Hindi, Yusek press with the rank of press, Yusek. Yes. Palace press briefer with rank of Yusek. So Yusek siya. Yan. Kala ko president siya eh. Meron daw 31 projects worth 18 billion pesos. Para sa food production. At fast track daw po yan. Nagbigay na yung DTI ng certification para daw mabilis ang pagbigay ng mga lisensya dyan sa mga national agency and LGUs na kasama dyan sa programa na yan. Kailangan po ba ng lisensya and permits ng mga LGUs? Iba-iba raw po yan, production facilities, feed mill, cold storage, greenhouse vegetable farms, dairy farm, at saka yung livestock farm. Sana nga mangyari to, pare. So yung ganyan yung mga gusto kong malita 18 billion daw po. So may green lanes na, nag-issue ng matagal na to ginawa ng presidente. Okay. Yung green lane sa mga ganyang project. Okay. Yan daw po kumbaga, yan ang balita ni Secretary Claire. Ano sinasabi niya? Magkakaroon ng green lane? Oo. Food security projects to create 7,000 jobs. Okay. Press release to. Kung anong ibig sabihin ng green lane nila? Yung mga permits daw and licenses, mabilisan lang, sabi ng DTI. Okay. So what are these projects? Iba-iba nga merong feed mill, pig production, cold storage, yung 31 projects na yan. Merong coconut processing, animal breeding. I hope organized yan, 17 of these projects pre-development stage. I hope it is an organized effort. 7 are under construction. 6 operational. At isa pre-operational phase. Yan. Ano ba yan? Alam mo ba nagkaroon ng issue? Si President Claire. Ito ba yung kailan lang na... Yung umangal yung pinalilipat yung Palace reporter. Hindi naman sinuspend, may media reporter yata. Pagkakaintindi ko, ang nangyayari, ina-ambush nila si PBBM. Ganyan.
may mga sistema ang PCO sa mga ganyan. Na bawal ang ambush. Bawal ang ambush. Kaya Net 21 reporter po to. Ngayon, hindi nila pinapasuspend. Pwede bang ilipat nyo? Parang ganyan. Ng coverage. Walang coverage. Hindi raw Ngayon, tuloy yung palace reporters, yung mga media. Up in arms ngayon sila. Wala kayong otoridad. Utusan kaming ilipat sa beat ang mga reporter namin. So, pero kasi may ibang background to. Alam mo may background dyan, pare? Nagpe-press conference si President First Beeper Claire. Nag-ano siya, meron daw so many barangays. May gitsandaan na ganito na, gano'n. Merong itong reporter, medyo makulit. Ma'am, ano-anong barangay po yun? Ayan yung mga gusto nating gawin. Ay, wala masagot. Yan ang mga gusto nating gawin ng reporter natin. Di ba magtanong sa mga nagpe-press release? Ayan nga. Tapos meron pa isa. Ilang cold storage? Meron pa isa. Meron pa isa. Ganito. Dami ng health centers. Yan. Sabi ni President Claire. Sabi ng reporter, ma'am, saan po ba yan? Yung mga health centers. Wala pa tayong data dyan. Pero kulit mo. Kumbaga, pahiya. Pahiya. That's the same reporter daw. Yun ang chismis eh. Yung nasa at gusto ko ipalipat. Wag naman ganun. Yun pwede personal mo naman, napahiya ka. Hindi dahil sa pag-aambush pala to. Kasama na yun. Kasama na yun, ang ambush ka. Ginawa na sa presidenteng backdrop. Ginawang backdrop. Bakit nga? Bakit kakasang ka pa? Di ba? Gagamitin mo pa yung presidente dahil sa napahiya ka lang. Well, I don't know if that's naman true. That makes her sound petty naman. So, hindi totoo yan. I mean, sana nga. Bilang undersecretary ka na ito lang naman ang pakiusap natin sa mga nagbibigay ng press statement, etc. Lalo na if you're talking about projects, etc. Make it specific. Right. Para maging maliwanag. At saka, halimbawa, and then, magbigay ng konting backgrounder. Halimbawa yan. O mag-green lane na kami para sa food security projects. Okay. Hindi daw pala sa Net 21, ang pinatatanggal yung Net 21. Yung nagtatanong ata, merong nag-text dito sa ibang organization daw. Ibang organization naman yun. Hindi, kagaya. Pero ibig sabihin, ganun ang nangyayari dyan sa Malacanang. Well, nagkakiskisan. That's always been. That's always been the case. Kung comparison, kaya gustong-gusto ko yung sino yung sa White House na press secretary. Yung, si Levitt. Yun pagka tinanong, yung sinubukang pilosopohan ng mga veterano, kasi ganun sa White House press corps. Yung yan row by row, yung mga nasa harap yun, yung mga veterano. At saka yung mga pupunta sa White House, you don't send the White House. Hindi pinutusan ng suka, reporter na. Ito, susubukan lang pahiyain talaga si Levitt. Nakaganon siya. Siya, preparado. Kunwari, tinanong mong ilan, sasabihin pa niya sa'yo, ilan ngayon, ilan kahapon, ilan bukas. Masasagot niya yun ng ganon. Si Secretary Claire baka doon nagkakaproblema yan ang mahirap pag... Actually, malaking problema always. Maski nung panahon ni Lecerda, maski kay Harry Roque, etc. Yung mga ganong klase. Puro mga pa-style ang kagaya si Harry. Pa-style Pa-style, that's a good term. Hindi ko alam yun Pa-style. Ano yung pa-style nila? Kagaya si Harry. May problema ho kami dito sa connectivity, etc. Teka. Tinawagan si MVP, si Jasa. Kaya naging Harry the Caller. Siya. Pasikat ba? Teka. May problema kayo? Ito. Ang tawag dyan sa English, bro, kung pastay, penchant for the big gesture. Ayan. Yung lagot kayo. Yung bang, agad-agad. Lagot kayo dyan. Hindi, Yung pala walang kausap. Ang kausap yung katulong niya doon sa bahay. Ako kaya, yung announcement na ilang jobs. Yan, mga ganon. Yung ganon. Saan yan? Kasi kung ako reporter, tatanungin ko saan yan. Kasi yun ako na editor ko Titirahin ako. Papalo up ko at pupuntahan ko yun. Titignan ko if it's working properly. Lalayo pa tayo. Kaya galit na galit si Rene Pamintuan kay Secretary Kiko Chulo. We will have a chain of cold storage at logistics. Ilan, saan? Yun ang kagalang tanong doon siya. Rene, itanong naman. Saan kayo kukuha ng pera? Saan? Kagaya sinasabi na itong permitting system natin, food security. Ayos na daw. Okay, saan yun? Baka mamaya, hindi nagamit cold storage na hindi pala sa fishing port o kaya sa Samar. Ang cold storage mo, dito pala sa Mandaluyong.
Para sa mo gagamitin? Sa importation niya. Importer yan. Priority importation. Mga ganun eh. Pero alam mo dahil dyan, Akala ko ba key production areas ang iniisip natin? I'm sorely tempted tuloy kasi ang Public Relations Society of the Philippines, guest nila si Secretary, si Press Briefer. Claire Castro sa July 15. Ayan. Parang gusto kong umattend. Umattend ka. Kasi official ako sa PRSP. Kaya nga. Bakit gano'n naman yung mga materials nyo? Masyadong generic. Ganon, di ba? Na natin. Dapat may konti na. Oo. May laman naman. May laman naman. Wag man naman generic. Kamukha itong announcement nila. Tapos, nung may tanong yung reporter, Nagalit. alamin natin yan, ha? Alam mo, ang sinasabi lang natin, pag chicharon na walang laman, medyo hindi masarap. Hindi masarap. Hindi masarap sa pulutan. Mas gusto natin yung may konting laman. May konting laman naman. Kasi pag may beer, kailangan may konting taba. May konting laman. 9:01 ng umaga. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Yung pong choppy ang signal namin, hindi sa amin. Okay, may kinalaman niya sa technical dahil sa panahon. At saka yung aming provider. Yung mga provider. Ito yung mga tarantado. Pero yung radyo natin, tuloy-tuloy. Ang radyo, okay lang. Yung signal natin sa internet. Sa radyo po, kung nahihirapan kayo sa internet, baka mas, nawawala daw yung sound natin, Mener. Ano? Ganun ba? Kasalanan ba yan ng sabi ni Elmer Messina, tunog daw natin para tayo mga sinisinok. Ganon, sabi ni Elmer. Ibig sabihin, signal, sumasabit-sabit. Lipat ka sa radyo, Elmer. Oo. Alam mo ba, Elmer, nakakatumbas na bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office mo si Elmer. or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, bawat kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya, may kawang gawa. Wala pa raw nanalo this week, last week, ganon. Kaya tumaya na kayo. Para magkaroon tayo ng signal. Teka, wala ata kinalaman yun. Ha? Pare, Mr. Jonathan De La Cruz. Yes, boss. Former Congressman Jonathan De La Cruz. Yes, boss. Senator Mark Villar daw broke his silence Yes. over the prime water issue. Yes. At sinasabi niyang wala siyang koneksyon dyan sa linchak na prime water na yan. Oy, thank you. Very good. We just want the public to know that in 2015, according to the facts, that's are the facts. These are the facts? These are the facts. What are the facts? Before 2016, when Secretary or now Senator Villar assumed office, the report is... walang prime water. Prime water had 10 or 15 joint ventures. Panahon ni Pinoy, nakadali na yan. Makadali na sila ng konti. 10 to 15. After Senator Villar's stint as Public Works Secretary. Nakailan na? 74. Konti. Konti lang. Konti. Maliit. Hindi, sinasabi po niya, siya daw ay focus sa magkaroon ng trabaho yung mga kababayan natin. Kaya focus siya sa infra. I can understand if he's saying that wala siyang pakialam because he was not part of the corporation. Wala naman akong ownership. Oo nga. Parang Jonathan naman Sinabi na natin ngayon, it was his brother who was running the whole Congress. And the Senate, it was the family. Hindi siya kasama. So it's a common thing within the Villars to throw one another under the bus. Lang yan. Wala, hindi naman daw siya kasali nung pinag-uusapan niya prime water. Of course, hindi siya kasama. At matignan nyo daw yung kanyang record. Of course. Tinitingnan nga. Tinignan nga namin, Senator Kasi yung Villar City, ang gumastos po dyan, DPWH, ng mga kalsada. Yun ang balita. Okay?
Pagkatapos, Connectivity yun, boss. sarado yung gate. It was connectivity. Connectivity from some portion of the 2,000 hectares. Connectivity saan? Sa C5 at Taga. Hindi, doon sa mga property development nila. Yun ang Connectivity nila. sa C5 at Taga. You cannot let riffraff enter our exclusive zones there. Ayan ba, napaliwanag na? Totoo ba ang DPWH ang gumastos doon? Hindi nga nila sila nagpapaliwanag. Ay, wala sinasabi. Pero kasi, biglang-bigla, nung panahon niya, yung Villar City na yan, grabe ang mga infra dyan. Daang Hari? Ay, nako. Mga kaibigan ko Pati taga yung Las loob Piñas. mismo ng Villar City. Sabi nila, lalo na nung panahon ng pandemic, ano yan nakalagay yung Pascal, this is DPWH project, ganyan. Sa loob ng Nung Villar nagawa City. at lahat, biglang sarado na. Kailangan mo na ng sticker, pare. Para Ikaw naman. Ikaw naman. Job creation yun eh. Kung Ano ba kayo? Ano mo si Senator Masyado Villar, kayong- dapat dun pa take the statesman's road, di ba? Na, yung 74 joint ventures na yan, kung that is proof of our commitment to provide infrastructure. provide water services. And leave it at that. Tasmania. Pero yung sabihin mo, wala akong kinalaman dyan. Ako, Diyos ko naman, senador naman. Para naman tayong maniniwala dyan. Tsaka yung Daang Hari, ano yan, waste, that was a wasteland before. Mabuti nga nilagyan Merong namin announcement ang Local Water Utilities Administration. Babakbakan na raw nila itong prime water for poor service. Okay? We will take action. Siya po ang sabi ni Salonga. Ano pang first name nito? Moises. Jose Moises. Joy Salonga. Yan, babae. Lalaki. Sa Luwa yan. Luwa, administrator. Matagal na dapat nilang ginawa yun. Hindi, it took some time. Okay. Alam mo kung bakit? Ang pinag-iisipan daw po ng Luwa, terminate na yung mga kontrata with Prime Water. Yeah. Yan ang gusto daw mangyari. So that they can come in. Because the government cannot come with any kind of assistance in the meantime that there is a joint venture, because the government cannot fund a private transaction. Ang uunahin daw po ng Luwa ay yung mga water districts na gusto na talagang humiwalay. 20 yun. Kumaga sa Labada, hiwalay ang Dicolor sa puti. Humihiwalay na sila sa prime water. Okay? Ayaw na nila. Divorce. Prime water style. Ano na nga yan eh. Ang mga prime example yan, yung Zambales. Yung sa, di ba? Pangasinan. Pangasinan. La Union. At saka San Jose del Monte. Dalawang balikbayan box daw yung report na yan. Dami naman nun. Baka naman si President Clear May executive summary ho. So you don't have to take a look. Huwag mo na ipadala yung dalawang box. Balikbayan. OA na yun eh. President Clear OA na. Naniniwala na nga kami. Kailangan mo pa bang... So, ano yan? Magkakasiba ka na dyan, pare? Yes. Ang problema po rito, iniimbestigahan din yung mga opisyal ng DPWH. Ayan. Baka naman kaya nagsasalita si Senator Mark ngayon. Dahil kasama po doon sa utos ng presidente, kung sino man ang loko dyan. Ayan. Okay? Kasama raw po sa investigasyon yung mga yung mga possible conflict here and there. And everywhere. And everywhere. Yan na po yun. Matindi yung conflict here, there, and everywhere. Matindi yan. Kung meron mga conflict here, there, and everywhere, kasama daw po sa investigasyon yan. Okay. Kamukha yung Villar City nga eh. Yun, here, there, and everywhere. Here, there, and everywhere yun. The best yan. Maghintay lang ho kayo kasi pati yung po mga namumroblema sa tubig, lalo na dyan sa mga areas ng prime water. Maghintay lang kayo. May kalalagyan din itong mga ito.
Tingin mo, pare. Kasama na nga dyan yung mga how are you providing water in your subdivisions? Oy. Kasama yun. Kasama yun? Bakit naman sinasama pa yun? Dapat di nakasama yun. Kung si... Ha? Kung si... Yung kaibigan nga natin si 888 Atencio dinira ng competition. PCC. PCC. Ito pa. Ito pa. Hindi, pero ito naman yung sinasabi niyo iba na taga Metro Manila. Bakit doon sa probinsya tinitira niyo yung concessionaire? Samantalang dito sa Metro Manila, parang pabor naman kayo sa Manila Water. Maghintay lang ho kayo. Ha? Maghintay lang ho kayo. Ganun ba? Magkakaroon ba ng ano yan? Sabi nung paborito natin, lahat, pero mas paborito si paring Joel, Patrick T. Yun. The regulator. Ayun. Okay. Hindi ba na mga Well, I think, in fairness. Hindi, kasi, ang layo naman ng serbisyo kasi at saka ng vibes talaga ng Prime Water kumpara dun sa dalawang Manila Water at Maynila. Kasi ito, nandito spotlight sa Metro Manila. Pagka magluko-luko ka dyan, ano ka kagad problemado ka kagad Dun you cannot, hindi mo pwedeng... Yung nangyari sa Bulacan, yung pumunta si Presidente, hindi pwedeng mangyari sa Maynila. Hindi pwedeng daanin sa Jess Matuvis operations. Right. At the very least, magtatayo tayo ng something temporary dyan para at pagdating nila Presidente, ayos yan. Pagtapos na, wala na yan, tanggalin yan, dismantle yun na. Sa kanila, hindi nila magawa yun. Hindi nangyari yan. No ability. Never. At marami dun sa mga tinitira ng Prime Water, dati wala sila mga timba, mga container, ngayon meron na. Tapos dati hindi sila napupuyat sa antay ng supply, ngayon gano'n na. Plus yung bill nila, tumaas ng lumaki. So talagang it's very glaring, di ba? Dito, tumaas ang mga bill, pero kahit pa paano, meron kang makukuha ng tubig, di ba? Okay. Yung pong inflation rate nung June, ay maganda-ganda na rin. Although tumaas ng konti. Pero maganda-ganda na rin. Ganito ang good news ko sa inyo. Ang food price, especially rice, deflation. Ano ibig sabihin nun? Hindi na tumataas. Bagkos bumaba. Okay? Dati kasi, ang inflation nag-i-slow down daw. Ibig sabihin nun, tumataas pa rin ang presyo, pero mabagal na lang. Noong Hunyo po, ang rice ay bumaba ang presyo. Ang problema natin dyan, yung rice lang yung bumaba. Pare. Tumaas po ang presyo ng baboy at saka ng manok at saka ng isda. Yan. Ano pa ang nag-contribute sa inflation noong June? Mahigit 60% po daw ng inflation. Nanggaling sa, hulaan nyo, utilities. Siyempre, kasama dyan tubig, kuryente. At saka fuel. Housing, water, electricity, gas, other fuels. Mahigit 60%. Malaking bagay po dyan yung kuryente raw. Yan ang malaking dagok sa mga taong bayan naman talaga. Okay. Tapos yung transport cost, malaki din daw po. 23.8. Maraming salamat na lamang sa Department of Energy sa hindi nyo pagpapaliwanag kung bakit hindi pa rin bumababa ang presyo ng gasolina. Ang lagi po sinasabi ay ang Mid-East conflict. War. Yes. Meron nung kami naman. Ano? Yung Mid-East nga ho. Kahit nga may Mid-East, bumaba na yung presyo ng langis boss Paulit-ulit na nga kami, makulit na kami rito sa Karambola. Yung presyo ng langis ngayon, di hamak na mababa kaysa noong early this year. So, kailangan po. Meanwhile, yung binanggit mo nung simula ng programa, parang Conrad, may uptick sa tuition fees pala, no?
Meron. Mula nagbukas yung mga eskwelahan. Oo. At ito, iniinda to ng mga, buti ako, wala nang pinag-aaral. Isipin mo, Pero ako may yung mga- pinag-aaral ka. Oo. Matrikula, tumaas. Tumaas eh. Mabuti ko sa State College. Oo. Kaya ako, yung aking pong mga at least scholar, kahit papano hanggat maaari sa State College. Pero may pamasahe ka pa doon. Pero hindi, may bayad din. Nagsisiksikan na pati sila doon. Tsaka may bayad din. May bayad pare. din. Hindi, yung matrikula, wala. Pero yung mga ibang requirements, iba-ibang may bayad. Meron. Ay, ito mas matindi yung baon. Lab test, mga Kasi matindi, kakaawa yung mga estudyante dahil yung kanilang baon, di naman napupunta sa pagkain. Napupunta sa pamasahe. Ano solusyon natin dyan? Diyos ko. Tapos merong sinasabi, nahuhuli na tayo sa aral. Alam mo ba, meron akong pinuntahan na app, yung Jump Speak po. Okay. Doon tuturuan ka ng languages. Iba-ibang languages. Napansin ko doon, merong Mandarin. Okay. Kasi yung Jump Speak na yon sa business, sa tourism, yan yung main purpose bakit gusto mong matuto ng ibang langwahe, di ba? For business and tourism. Doon sa Jump Speak na yon, nandun yung Mandarin. Nandun yung Japanese. Nandun yung Korean. Hindi ako magtataka dyan. Kasi highly industrialized yan. At maraming business travelers dyan. So nag-aaral sila. Ito ang hinahanap ko. Pilipino. Wala. Wala. Pero meron Thai. Meron Vietnamese. Anong klase yan? Walang Pinoy. Napakano mga yan. Ano itong Sino may-ari nito? Jump Speak. Jump Speak, ha? Ano ibig sabihin no? Kulelat na talaga tayo? O ayaw nila? Ganun ba yun? Ha? Ayaw Hindi, na, this app is walang yung- nag-aaral? Baka naman hindi na kailangan because they're already based in the Philippines. Hindi na. Well, meron akong kaibigan, sabi, kasi English speaking tayo. It's a universal language. So therefore, No need. kampante sila dito na hindi nila kailangan matuto ng Pilipino. Yes, as a matter of fact, Bakit? Ganon din po ang Thai and Vietnam. pinagmamalaki natin yan. No, Pero- yung Thai and Vietnam, sino target nila doon? Bakit meron nun? Hindi nga, pag mag-aaral ka ng language, isa lang. Di ba? Dalawa lang. Pili. Turista ka Okay. Or or businessman ka na gusto mong matuto yung language doon. Okay. So they're learning Mandarin, Japanese, and Korean kasi industrialized. Pero sa ASEAN, dalawa lang, Thai and Vietnamese. Medyo Department of Tourism. Tingnan niyo po ng konti yon. Baka may kinalaman. Kasi baka meron ng app ngayon, translation, patuturo na lang. Ayan. Still, meron pa rin nag-aaral ng Vietnamese and Okay. By the way, balik tayo dun sa sinabi sa inflation. Because of that, gusto ko sanang as a segue, pare. May report dito na more and more consumers, Filipino consumers, have turned pessimistic for the next 12 months. Sino may report ayon yan? sa Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP. based on consumer expectations Survey. survey. Sinasurvey nila yung confidence. Pero consumer malaking bagay kasi confidence. marami akong mga kaibigan negosyante, lalo yung small and medium industries. Problema yan, bro, kasi hindi nagbubunutan ng tao, parang teka muna. Holding back. sa Bumababa ang gastusan, consumption ka oo. mo. So, Kaya nga, pump priming ang government, tumataas ang gastos ng gobyerno. Dahil dyan. pero having said that, ang mga Pilipino naman, lalo na mga families, mga parents, pag kailangan gastusan, gagastusan naman. Hindi Pero- muna kasi magko-consume ho ngayon kasi enrollment Nandun lahat yun. Hindi, alam mo kaya bumababa ang consumption? Oo, bakit? Napupunta sa online gambling. Hindi, maraming pinagkakasunod. Well, kasi baka naman sakali. Ilan daang bilyon ang napupunta sa pare? Illegal sa online gambling. Halimbawa dito ngayon, June, May and June. Tignan mo mga babayaran mo. Babayad ka ng utilities. Naghahanda ka para sa gasolina. enrollment. Yan. Meron kang konting para sa ikot mo. Utilities, housing. Ang dami mong babayaran Nakakatawa nga, merong mga Wala kang consumption dyan. kanya-kanyang hassle lang kanya-kanyang lokohan Meron ako nakitang ad, Ortigas.
Yung condo raw dito sa Commons. Dito, sa tabi natin, no? Parang 35,000 a month. At 5 years to pay. Compute ko, 2.1 million lang. 67 square meters. Aba, Tama, ang ganda. it's a steal. It's a steal. Hindi ba? So, tinanong ko yung anak ko. Alam ko, nagbabantay ng ano yan eh. Ano ba to? Kung bumili tayo, 10. Oo, kagad. 5 years to pay. Sabi, Tay, ano yan? After 5 years, meron kang balloon payment Ayun. na hindi nakalagay dyan sa advertising. Anong balloon payment? Babayaran Actually, mo na yung actual. it's worth per square meter, okay. ang computation ko, Right. aabot sa halos 200,000 per Per square. square meter. Okay? So, mga 15 million yan. After 5 years, nagbayad ka ng 2 million, you have to pay 30 million. Balloon payment. Hindi mo pwedeng, okay, hindi, sa bangko ko papasok. Ayun na nga, pwede mo ipasok sa Pero, bangko. Hindi, pero yung bangko, Kasi ito, pre-selling eh. Pre-selling. Ang pre-selling, hindi papatulan ng bangko yan. Okay? Kaya, ikaw ang maghulog. 5 meron years. ka munang equity. Ngayon, 5 years, pag na-deliver na, Saka ka pwede pupunta. ka nang magbangko. Pero wala sa wala yan sa kanilang makaka-come on ka talaga. Kaya sabi ko nga, kanya-kanyang lokohan Yan lang ang yan mga eh. Oo. Advertising. Oo. Truth in advertising. Ayan. May ganun kaya. May sa- balloon payment Kasi pa. may mga tao sa mga mall ngayon, sa mga gadgets at kung ano-ano, yung pag pinasok mo sa bangko ang kanilang selling point, you will only pay ito per month. Tapos, pero kinakabahan ako sa mga ganyan. Kaya nga yung kaibigan mo, parin Joel, yung nakumuha ng maliit na camera. Yun. Kaya Yari yun naman siya. nayari naman siya. Scam ang Dahil inabot siya. sabi niya, makukuha Wala na naman daw niya. tayo talaga 20,000 sa wala na tayo signal talaga. sa YouTube. Puro radyo wala na lang tayo. Nagkakuha na tayo. Ano ba nangyari sa ating internet? Okay. Pasensya na po kayo. At yan mga technical glitch na hihirapin na. Pag yung konektadong Pinoy, kaya abangan nyo yan kung Ay, matutuloy yan. Kasi yan ang inaasahan. Ano bang nangyari na sa konektadong Pinoy? Inilalabanan ng mga big Nilalaban ng mga big players. Ang PCCI po nagsalita, ingat-ingat daw tayo. Ano ba pakialam ng PCCI dyan? Pare, hindi ko alam eh. Hindi, kasi sila, nandun yung mga miyembro nila eh. Big telco rin eh. Kaya ayaw nila yung papapasukin mo kung sino-sino yung player. I-vet daw, sabi ng PCCI. And they want to check the entry of unvetted player. Yung ba kailangan pa nila sabihin? Ibig mo sabihin, tatanga-tanga ang gobyerno natin. Papapasukin yan, hindi ini-inspeksyon. Nag-usap-usap na sila. Ito. Hindi, kapag Parang iniisip may kumpas mo, yan eh. pag iniisip mo, tanga ang gobyerno natin, mas tanga ka. Ibig mo sabihin, hindi ginagawa yan. Kung Napaka... ako yung gobyerno, Para lang sasamain ko yan. Ba't hindi ka magsalita? Ano tingin mo sa amin? Oo, Hindi, kasama kailangan daw kasama i-bet. pala sa kumpasya pa. Ayudahan nyo naman kami. Baka kailangan i-bet. Kailangan daw i-bet yung mga new players. Yung mga katangahan nyo, iwanan nyo sa bahay. Kailangan i-bet yung mga new players. Bakit? Hindi, wala lang masabi yun. Nakapasok na kayo. Parang yan yung executive order ng mining eh. Nakapasok na. Ay! Hindi na pwede mo ngayon magbigay ng mga MPSA. Why? Nandito na yung 15 eh. Okay na yan. Wala muna kayo. Wala mo nang bago. Wala mo nang bago eh. Ito muna mga nandyan na. But isn't that, you can think about it na, I mean, yung mga big telcos dapat, this would energize, make the industry Ayaw nga richer, nila eh. competition. Ayaw nila. Kasi kopong na nila. They do not believe in all of those things na pag mas maraming gagamit, mas kikita kayo. Kasi kayo nga malalaki eh. Hindi, for example, ilagay natin sa basketball context, nandiyan si paring Kondo. Oo. Isang, di ba kaya, although there's an argument against na pinapapasok ang mga new talent o lalo na PhilAm or something, mas may energize ng isang team at isang league. Naniniwala ka ba doon? Pwede. Hindi, wag! Pasok na kami dito, okay na itong sentro natin. Dapat mas marami, mas masaya. Okay na yung mga gwardiya natin, okay na yung mga... Hindi. Slasher. Di, wala ka na. Ha? Ano ka, ganyan-ganyan nangyari sa mga Maya Empire. Ganun. Pare. Wala nang pumasok eh.
Sila na yon. Nagkaroon na sila ng incestuous. Hindi, ibig nila sabihin, kailangan i-vet daw ng gobyerno. Oo. Para habang binevet, makakalabi sila. Yeah. Huwag nyo tanggapin yan. Yan. Yun ang kuha ko doon. Yung PCC. In other Kasi, words, may papel it sila. must be assumed You don't have to na lahat explain na that. pumapasok dito ay Binevet. binevet natin. Oo. Oo. Sir. Pero, Ito papasukin mo, mag-partner ko to. yeah, mga gano'n. Kaya yung mga reporter, business reporter naman, PSE, dapat doon ang pasok sila sa PCI president. Bakit, sir? Does this mean, ang tingin nyo, tanga itong mga... Hindi nagbebet? Hindi, ang gagawin lang. Iba na itong reporter na to. Pareho din. Walang modo magtanong. Huwag nyo isama yan doon sa ating press Hindi, conference. pero di ba, technically, you should ask that question. Bakit kayo nagsalita? Bakit ng ganyan ang Like, press statement nyo? Oo. Ano bang may Malaki mali ba sa Oo, batas? malaki duda Ibig doon sa sabihin, batas. yung batas, payag sila. Pero kailangan i-bet lang yung. So, It's the implementation that they're dapat ang sasabihin mo kung ano yung mali doon sa batas. Oo. Hindi yung kailangan i-bet. Yung, oh, really? Really? They're assuming talaga that the government is not up to its Tanga its talaga. task. ganun yun. Well, gano'n naman talaga. Kaya nga meron silang mga regulatory departments in each and every big company. Hindi, tsaka hindi- Taga ganyan, bro. Kaya nga may mga watchdog, kunyari. Ganon. Kamukha ito, meron na naman daw agreement, MMDA at DENR, lilinisin ng Pasig. Kailangan pa ba ng memorandum of agreement? Huwag na ninyong gawin yan. Gawin nyo na lang. Ay, nako. Oo. At saka nalinis na ang Pasig. Memorandum of agreement. Ang Aha, MMDA, sarap. sino ka memorandum nila? Ang DNR nga. Ikaw naman. Alam mo, MMDA, linisin nyo na lang. Hindi makakadaan yung ferry dun sa Pasig dahil sa dami ng basura. At saka ang baho, Nadali na nun 9:30 ng umaga, Hindi na- Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning, good morning. Good morning sa inyo. Lalo na yung mga tinatamaan ng yung mga nandyan sa government offices, walang ginagawa. Mag-manicure kayo. By the way, Pedicure, pwede rin, no? last week pa na yung Mahirap naman kung mangungulangot lang yung mga yan. Buti yung may ginagawa. Maganda. Teka, last week pinag-uusapan natin yung 'di ba yung maingay sa online gambling. Game gaming pala. Ang sinabi ni Finance Secretary Ralph Peck, Okay lang, gambling. tataasan nila taxes sa online gaming para Really? yan ang to curb yung Pag tinasan yung taxes, wala nang tataya. What a stupid. para ma-mitigate yung negative Ang impact. problema, na hindi sinasabi. yung business. Okay, hindi. Paano? So kung tataasan mo yung tax na yan, ano ibig sabihin? Lalo mong pinapahirapan yun. Pinahirapan mo yung business. Ang problema po sa online gaming, gambling, ay yung mga tumataya, na-addict. Yun yung sinasabi kong John, at lalo sa atin sa Hindi Pilipinas. problema yung... Ano yan endemic na talaga sa kultura. Para saan yung tax? Yung Paano gaming. mapipigilan yung mga mananaya ng tax? Walang problema yan. Hindi ko maintindihan, pare. Walang problema. Parang yan sa addiction sa Hindi, sugary. it will signal that it's not encouraged behavior. It is not encouraged behavior yung tumaya. Parang rin Wala yan. na, Hindi ganon? walang Hindi effect ka yung mga naniniwala signal na ganyan. Parang yan yung sin products, sugary drinks, etc. Okay. Ganon. It is an addiction that needs to be worked out multiple ways in the various fora. Kailangan po regulations. Ang sinabi ng PAGCOR, okay, naglabas ng statement, kung meron daw pong ipasang batas ang Kongreso, wala silang choice kundi sundin. Of course. Okay? So, pero sa kanila, willing daw sila ipatupad kahit na anong regulasyon na gagawin ng batas. So, in other words, ang PAGCOR, hindi kikilos. Yan po ang kuha ko doon sa press statement ng PAGCOR. In other words, yung rules na tungkol sa online gaming, it's up to you, Congress.
On their own, ang PAGCOR, hindi po kikilos. Yun ang kuha ko doon sa kanilang press statement. Yun ang hindi ko naman. Hindi, ang suggestion... Yun ang hindi ko naman type. Ang suggestion natin dyan sa PAGCOR, ang pwede nilang gawin, they put up the wars, di ba? First of all, know your clients. Okay. Di ba? Number one, yung mga game providers. Sino-sino ba itong mga ito? Ang BSP po, Yes, why- magkakaroon na ng Diba? rules. Maglalabas na sila ng circular addressed to the e-wallets Yung and the access banks. mo sa digital Kasama na gambling. yon. Oo. That's part of the May whole, fund limit. that's part of the whole know your client system. Yun yung sinasabi natin na may tiering. At saka sino ka. Tapos may sinasabi kasi ngayon, pati, and this applies not only to gaming but to other possible addictions, porn, etc. and everything. Meron daw, you know your client system, meron daw IPv6 something. Okay. Na nakakabit sa better than a SIM card. Kung gumamit ka dito sa phone mo, Ang system na yan. na system na yan, yung IPv, na trace kung ikaw nagagamble, kung ikaw nasa porn hub, kung ikaw, etc. In other words, it's part of the regulatory system. Masishame ka dyan. Kung ikaw, bata ka, nakaano ka, nakaganito ka, at pumunta ka sa kahabulin ka dahil wherever Well, isa May how will they know kung minor o ano? hindi nga, makikita ka. Nakasim ka eh. yung sa SIM mo. Kaya nga may SIM registration eh. Yung problema doon sa SIM registration, nabaliwala yan. Babalik tayo, hindi naman na ano yun eh. Naging ano lang yan eh. Register tayo lahat eh. Pakitang tao, ang tawag Wala doon. pala. May scam ka pa rin. But on their own, Jonat, wala bang magagawa tong PAGCOR? Meron. That's why they are trying to work it out. Kaya nga bakit sinasabi nila, it's up to Congress? No. On your own, you should do something. PAGCOR naman. Di ba? Kasama na nga doon yung ikaw, hindi ka pwedeng pag... Like BSP, meron silang measure. Doon po sa turf nila, ang kanilang gagawin ay ikokontrol nila yung mga payment system. Use of the payment system kasi yun ang enabler eh. Yung PAGCOR, Kapartner na nga nila. Hindi, ang ginagawa lang ng PAGCOR, ang campaign nila sa illegal casinos. Okay. Illegal online casinos. Wala sila yung para ma-cure po yung addiction. education, information, etc. Ang mga ganon. Yun ang punto rito eh. Marami na po ngayong marami na mambubutas na marami na gusto i-file, na mag-file ng bill. Pero ito yung sa akin, wag naman yung total ban. Oo, kasi parang pogo na naman yan. Wala na naman tayong transition. Operation. Kasi ganyan, one track mind yung mga sa natin eh. Oy, may dyan, ban. Ganon eh. Mining! Ako, may tarantadong mga miners, ban. Ban. Hindi nila tinitignan yung implications. Bakit ganon yung... ang sabi po ng mga analyst, pag daw nawala yung online gambling, mapupunta rin naman doon sa mga resort casinos. Oo. Okay. And Yung mga tao. Not all. Pag daw po mag-crackdown sa e-gambling, mabubuhay yung mga resort casinos. Alam mo, nagpunta ako nung isang linggo. Merong Rotary function sa Okada Hotel. Okay, sabihin na natin. Nilalangaw. Tinignan ko yung casino eh. Curious lang ako. Kasi dati, punong-puno yan. Makakita ka ng mga dealer, nakatanga lang na gano'n. Wala. Ang daming mesang walang aksyon. Yung mga roulette, gano'n. May langaw. Parang Well, unang-una kasi, naantok. bagsakan tourism natin. Tourism eh. Bagsakan tourism. Those casinos are meant to be Tapos, for tourism. mahirap ang buhay. Kumunti ang nagsusugal. Pangatlo, nagkaroon ng online. Ayan. So, nagtatastasan ng empleyado dyan. Pero sa mga at the same resort time, casinos. itong mga malalaking casinos na ito, they're meant to be for tourists and other Since down family, etc. Ganun. Kasi, yung mga nagtatayo ng 1 peso, Entertainment. makakapunta ba sa casino yun?
Yung mga 5 piso, 2 piso, 20 piso, hindi makakapunta yun. Kung ganun lang ang kaya mo itaya, huwag ka na lang magsugal. Kahit sa food court. Well, nasa sa iyo yun. In other words, yung huwag kang magsugal, yung madaling sabihin. Madaling sabihin. Kung talaga namang behavioral nga to, yung tao gusto niyang magsugal. Yun ang kanya. Parang yung huwag ka naman nigarilyo. No. Parang gano'n. May mga proposal po na totoo na to ban online gaming. Ang mangyayari dyan, parang magiging wetting. Underground. Underground. Parang Pogo. Ang Pogo, may mga nag-ooperate pa, pero underground. Underground. Yung mga nag-ooperate na yon sa hirap, pumapasok na sa scamming. May negative effect, in other words. Kagaya niyan, kung total ban, ang gagawin ng mga yan, ang gagawin lang naman nila, tatrabaho sila through the telcos. Hindi kailangan yung telcos kasi enabler din yung telco. Enabler yung payment system. Kailangan ayusin mo yan. How can they participate? How can they assist in ensuring that at least the regulations will be enforced properly? Ang sinasabi po ng mga economists natin, yung lahat naman ng bayan merong ganyang activity. Okay? Ang online po, hindi tayo nag-imbento. Actually, ginaya lang natin yan sa ibang bayan. Pero sa kanila, meron silang mga ibang measures. Yun ang sinasabi dito ng mga economists. Kailangan, mayroon din tayo mga ganon. Okay? To protect the vulnerable. Sino yung mga vulnerable? Yung madaling ma-addict. Yung mga mahihirap na wala nang ang pera, na-addict pa. Hindi, madali lang naman yan The gaming authorities, like for example, yung mga London betting stations, etc. They have their own rules. Tignan mo kung yung mga rules na yun applicable sa atin. Kasi sa London, lahat ng klaseng betting nandun. Meron talaga nasisira ang buhay sa sugal. Meron. At hindi lamang po sa online gaming yan. Marami yan. Ang problema sa online gaming, easy access. And therefore, yun ang dapat i-address. Yun ang dapat tignan. Yung easy access. Meron ng gagawin ng central bank. Yung ililimit nga yung pwede mong ipasok. Kumbaga, meron ka show money. Pag nag-enroll ka pag ikaw pumasok sa online casino, meron ka show money. At hanggang doon ka lang. Diba? Hindi buong bank account mo. Naka-ready doon. Hindi ganon. To me, that's a correct move. Ganon sa Singapore, restrictive talaga yung and they try to restrict citizens from gambling sa casinos, ganon din. Meron kasi daw po i-tax yan. Enforcement doon Kaya, hindi, yung taxation, paano mo malilima yung behavior? Hindi behavior. It sends at the signal this is a discouraged activity para sa mga citizens mo. At the same time, you're generating revenue. So, yun ang message mo, this is a discouraged activity. And yet you are giving licenses. Right. Which is which? You're giving out licenses. Di wala po. Anong klaseng message yun? Kinokontra mo yung sarili mo, di ba? Parang rin yan yung syntax. Di ba? This is a health measure, pero gusto mong makuha yung tax. So kailangan manigarilyo sila para kumita ka ng tax. Di ba? You're contradicting yourself So yan po yung policy rito dilemma. Dito sa gambling na to Mitigate dapat. Mitigate. Magkaroon ng konting preno. Kaya nga, isa yan yung tungkol dun sa show money mo. Isa rin yan yung tungkol dun sa age limit. Maraming bagay, maraming pwedeng gawin. Electronically, technology. Yung NTC pwede. Na hindi nila ginawa sa isabong. Okay? Kaya nagkapatay. Kaya tuloy nandun ngayon nakalibing sa taal. Pare. Uy, kamusta na ba yun, pare? Ang kaso dyan. Hindi tatantanan yan. Hindi tatantanan. And because bakit hindi, anong big sabihin mo? Pare, this is a defining moment for the justice system and for the country. Hindi po pwedeng bitawan to. Na yung parang nangyari nung panahon na sinabatoan na gano'n. Oo. Cover up nag-investigasyon. Sinongin dance talaga. Sinongin dance nila Ano ibig sabihin Napalabas? Parang gano'n. In-archive mo Ikaw naman. Diba?
Kaya nga tuloy, nakantsawan siya ni Gretchen eh. Oo, Di ba? sabi. Oh, Senator, yung ba yung relos mo? Ang ganda-ganda. Ganda, oo. Di, anong ibig yung pahiwatig na yun? Ganito, nagsalita daw si Gretchen. Mm. Hindi po si Gretchen nagsalita, yung abogado niya. Si Alma. Oo. Galyonga. Pag merong gano'n na pag-abogado na yung nagsasalita, kung ako yun, talaga wala kinalaman. I myself, harap ako. Sabi po ng mga pamilya ng mga na pinatay na empleyado ng Sabong, ang mga yan po, ano ata yun, yung pitmaster. Empleyado sila ng pitmaster. At ang may-ari ng pitmaster ay itong si Atong Ang. Known as Charlie Ang. Known as Chu Hei Si. Yeah, Chu Hei Si. Sabi po ng mga pamilya, hindi raw sila nagtataka na si Boying ay isasama sa investigasyon nitong si Gretchen. Atong Ang. At saka Atong Ang. Sabi ni Gretchen po, investor lang daw siya sa pitmaster. Investor nga ba siya talaga? Yun ang sinasabi nila. Investor ka. Kasi ganito yung, ang alam ko sa mga investor, pag merong issue na makaka-apekto doon sa investment mo, concerned ka doon. Pakikialaman mo yun. Investment mo yan hindi ba? Nung nagkaroon ng patayan sa Sabong, may investment ka sa pitmaster, dapat alamin mo, ano ba ang punot? Sayang yung investment ko dyan. Di ba? Ganon din si Atong Ang bilang pinuno, organizer ng pitmaster. Meron nangyaring ganyang gulo. May mga nawalang empleyado. Dapat yun, you have to get to the bottom of it. Pupunta ka sa pulis, makikipagtulungan ako sa inyo. Ano ba ito nangyari? Dapat yun ang gawin ni... Noon. Di ba? No, Nung sumabog it yan. even goes beyond that. Kasi look, He went to the bottom with... the bottom line here is this. He went to the bottom with... Itong mga nawawala ay napagsuspetsahan, rightly or wrongly, na merong mga pinaggagawa, pinalalakas yung isang manok or whatever, tapos minamanipulate yung that would kill yung yung credibility ng larong ito. So bilang ikaw ang may-ari, we have to send a message. It's for your good na namatay? Yeah, is that what you're saying? Nung may-ari ng pitmaster. Basically, ganyan. Kasi kung hindi, pag pinakalat natin yung ganitong perception na ito pala'y na mamanipula ang ating laro dito, put the fear of God na, puta, walang gagalaw sa inyo ng ganyan. Gangland style na yan. Precisely. Hindi nga. Pero ang kanilang publicity stunt ngayon, wala kaming kinalaman dyan. Kami ay nagninegosyo lang. I'm a businessman. Para kasi bilyar. Hindi kami marangal kaming tao. Yun ang sinasabi. Walang criminal sa amin. Okay, businessman. Granted. Okay? Palagay na, sabihin mo totoo. Bakit nung merong ganyang balita, yun yung punto ko, na makaka-apekto sa negosyo nyo. Di ba? Tahimik na tahimik kayo. You did not lift even a dirty finger. Wala. Kaya nga sinasabi ng mga nawalan ng hey, you could not even lift a dirty finger because you have already gone to the bottom of the lake. Bottom of the lake na sila Meanwhile, itong yung whistleblower, hinayupak yan, blackmailer yan. Kinukunan ako ng 300 million. Ayan. Ganun attack, deflect, defend naman doon. So ngayon, binabaliktad nila. Extortion daw. Extortion. Extortion ang nangyari. Ba't di mo ni-report sa police? Sabi ngayon, ang balik sa kanya. Ini-extort ka pala ba't di mo ni-report sa police? Di ba? Pero ito ang laki 300 million. Ikaw, parin Jonat, babaliwa. Pero sinabi ito, hindi tatantanan ng DOJ. May smoking gun ba? Kasi at the end of the day, kung wala namang sinulid, naka-lead sa kay Kaya nga Mr. Ang. Kaya nga case build-up ang ginagawa nila. They're getting all the available evidence and all the available witnesses. Meron daw video. Noong 5 years ago, meron nang kumakalat. Meron na. May video. Okay.
Pero yung video na yon, siyempre, yung mga kumuha lang, yung mga nag-abduct ng mga employees, yung makikita ron. Okay? Pero pag nakita mo na yon, video na yon, ito yung akin, yung mga pulis doon, pwede mo nang pick upin. Ay, pare, nandito ka sa video. Di ba? Di ba yung mga pulis noon, dapat pinick up yung mga pulis na yon to get to the mastermind. Kasi kung hindi mo na pick up yung mga tumira, paano mo mararating yung mastermind? Hindi, di ba? So, nasan yung video na yon? Sandali, yung mga tumira, di ba security guard lang? Pulis ba? Hindi, nag-abduct yung mga security guard. Security guard nag-abduct. Well, pina-pick up. So, we'll find out. We will see. Pare, hindi, ang ibig sabihin niyan, marami pa to. Marami pang dadaanan nito. Marami pa istorya. Pero in the meantime, marami pang kikita dito. In the meantime, pero ang lesson here talaga is really, pagka umabot ka sa a certain stage, kailangan medyo pakumbaba, wag mong sasabihin, Supreme Court nga kaya natin, wag ganon, kasi yan ang tawag, hubris ang tawag. Hindi, mahirap yung ganon Pare, bilyon-bilyon ang pera ko Meron yung mga gustong naghanap ng trabaho, 8,000 ang kailangan sa Taiwan. Uy, anong gagawin? Naghahanap sila ng workers. Merong mga mid-level position, supervisory, merong housekeeping, merong janitorial, iba-iba po. Kasi napakalakas ng tourism sa Taiwan. True. Kailangan nila ng mga workers sa hotel, resorts, food, restaurants, tourist buses, etc. Ganun. Biro mo, sa lakas ng tourism business nyo, kailangan mo mag-import ng workers. Eat your heart out. Mali ang strategy ng Taiwan. Hindi quantity. Quality. Ayan. You are enticing visitors who will spend, who will use the VAT, ano ba VAT, yung exemption. VAT, exemption. Hindi kami lumalaban ng numero. Hindi kami basta-basta kumatanggap ng mga tourist. We are vetting our tourists properly. Sa laking sama ng loob ng mga tourist ng mga hotel owners at mga resort owners. Yung mga gusto mo mag-apply, ang sahod magmula 30,000 Taiwan. NT. Uy, ang lakas ng hanggang 57,000 a month. Laki, no? Yan ang ginagawa ng tourism, pare. May programa, may campaign siguro sila, kung paano ginagawa yan. Ang lakas ng campaign ng Taiwan. Lakas ng advertising ng Taiwan. Unang-una, first world na yan Di ba? Totoo. Pero ano ba, may culture ka ba makikita doon? Meron ba mga historical? Wala naman. Well, may museum. May museum si Sun Yat-sen at saka si Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, nakita. At ang matindi ron, yung overtime. So, ang sinasabi nila, aabot sa 70 to 80 a month. 1,000 pesos. Dahil sa overtime. Ay, marami mag-a-apply dyan. Baka yung mga nadya sa casino ngayon. Pumunta na ron. 8,000 po ang hinahanap ng Taiwan. Hindi gagawa ng bangus sardinas yung mga yun. Sa mga hotel. Service companies. Ayan. Okay. Restaurant. Chef. Ayan. Sa ngala po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, nandito na. Ano ba yan? Gray ba yan? Gray na pinstripe gray. Wow. Alam mo, binabagayan niya mga ganyan. Hindi ko kaya yan. Hindi ko mapanindigan yan. Yan yung Amerikanang mayaman yan Yung pangmayaman. Mahirap. Hindi ko mapanindigan yan ganyan. Lalo na kung nagtitinda ka ng bangus sardinas. Hindi mo kakayanin yan. Hindi naman magre-report. Hindi naman magtitinda yan. Magre-report. Si Dennis Antinor Jr., ang ating award-winning broadcast journalist sa Ronda Pilipinas. Carambola